worship. At naniniwala tayo na saan man ang dalawa, tatlo na nakakatipon, siya ay sa ating kalagitnaan. And we do believe na sa lahat ng ating mga gagawin para po sa Panginoong Diyos, provided na ang ating puso ay nakalaan talaga para pasalamatan siya, papurihan siya, gawin kung ano ang nais niya, kalooban niya ang siya masusunod, ay alam natin na malulugod ang Diyos sa ating mga ginagawa. Mahalaga lang mga kapatid, alam natin na kailangan ng Diyos ng mga totoong mga mananampalataya sa Kanya. True worshipers that worship God in spirit and in truth. Kaya patuloy natin panatilihin yung ating spiritual fervor, yung ating lakas. Panatilihin natin, taglay natin ang pananampalataya na kailangan po ng ating Panginoon sa ating mga puso. Sabi nga rin ng Apostol Pablo, it is worth fighting for. Kailangan po na ilaban natin ang pananampalataya ito until po dun sa pinakahuling patak ng ating dugo. Hanggang sa wakas, from the start hanggang sa katapusan ay panatilihin natin na ang pananampalatayang ito ay talagang mahalaga sa bawat isa sa atin. Ang pananampalatayang ito ay talagang magdadala sa atin tungo sa buhay na walang hanggan na ipinapangako ng ating Panginoon. Wala pong magtatagumpay sa buhay na ito o sa mundong ating ginagalawan na punong-puno po ng kasamaan. Halos lahat ng tao po dito ay yung mga wala sa Panginoon Diyos na walang ibang iniintindi kundi kung ano yung kasiraan ng kanyang kapwa. May mga gawaing mabuti man, may mga tao mang likas yung kanilang kabutihan, pero nakakalungkot isipin na kapag hindi po talaga tinanggap ang ating Panginoon Kristo, lahat ng kabutihan ng isang tao hindi po makakarating sa Diyos. Kaya ang isang bagay na maintindihan talaga ng lahat ng mga tao naghahanap ng Diyos, hanapin nila kung ano yung totoo. Hanapin nila kung ano talaga yung magpapalaya sa kanila. Sapagkat hanggang hindi natatagpuan nila yung totoong magpapalaya sa kanila, patuloy silang nakakulong sa kanilang maling paniniwala. Iba-ibang Diyos ang tinatawagan po ng mga tao. Iba-iba yung religious groups na pinahaliban ng lahat. At lahat yan ay may mga kanya-kanyang panuntunan. Lahat yan ay kanya-kanyang paraan sa pagtawag sa kanilang Diyos na pinaglilingkuran. So, salamat nga sa Panginoon, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ay alam natin na ito yung Diyos ng Israel. Ito yung Diyos na nagpakilala sa kanyang mga anak mula pa kina Abraham, ang siyang lumikha ng unang tao, si Adan at si Eva, ang siyang nagligtas sa panahon ng baha, nagligtas kina Noah at sa kanyang pamilya, at siya rin magliligtas sa atin ngayon. Ano man magiging kalamidad na darating, sabi nga kung ang panahon ni Noah ay nakalaan para gunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Ang sabi po rin Apostol Pedro, ngayon ang mundo natin ay nakalaan po para sunugin, tutupukin po sa apoy. At kapag apoy na po ang ipinapadala ng ating Panginoon Diyos para linisin at talagang tupukin ang lahat, maging ang mundo na ating kinalalagyan. Sabi po, there's no other way out. Wala na pong ibang paraan para matakasan natin lahat na ito kundi ang manalig at sumampalataya sa ating tagapagligtas. Sapagkat He is preparing for us a kingdom na hindi po matatagpuan sa mundo ito. Isang kaharian na galing sa langit. Doon binubuo ng ating Panginoon Diyos yung lugar na ating pong titirahan. Kaya kung ano man ang magiging faith, ano man ang magiging kahinatnan ng mundo ngayon na ating kinalagyan, ang mundo na ibibigay o inilaan para sa atin ng ating Panginoon ay hindi po apektado kapag ito po ay kanya na po tinupad yung kanyang pangako na tutupukin ang lahat sa pamagitan po ng apoy. Kaya salamat sa Diyos, we are in safe hands. Nasa ligtas tayo mga kamay, sapagkat ang Diyos na nagligtas sa atin at nangako ng isang kaharian ay ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Ito po yung katiyakan nito mga kapatid. Kaya magiging tiyak tayo sa ating pinaglilingkurang Diyos. Kapag medyo alanganin
alalahanin. Okay, panahon na para mag-isip-isip. Amen? Panawagan ito sapagkat sa pandemic na ito mga kapatid, iba-iba yung Diyos na sinasamba, iba-ibang Diyos yung napapasalamatan. Kaya masasabi natin hindi talaga ito para pagnising sa mga tao, kundi ito'y para patunayan lang ng ating Panginoon Diyos na sa kanyang mga anak, tiyak na meron po talagang kasiguraduhan na maasahan ang kanyang iglesia. At loobin ng Panginoon na mapapatunayan din ito sa pamagitan po ng ating karanasan at maibahagi natin sa iba kung gaano kabuti ang Diyos natin pinaglilingkuran. Hindi natin hawak man yung ating buhay, any moment, pwede tayong umalis sa mundong ito, pwede tayong kunin ng ating Panginoon Diyos, pero ang mahalaga, malinis yung ating hangarin. Malinis yung ating gustong ipaabot sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga ng 1 John chapter 3, 1-3, isipin ang lahat kung gaano kalaki ng pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa ating lahat. Isipin daw natin. Sabi dito, babasahin ko lang. 1 John chapter 3, simula sa verse 1 hanggang verse 3, ito po yung nakasulat, "Behold, what manner of love the Father has bestowed on us." Tingnan daw natin kung gaano kalaki ng pag-ibig ng Diyos na ipinapakita sa atin o ibinigay sa atin. That we should be called children of God, na tayo po ay tatawaging mga anak ng Diyos. Hindi tayo anak ng sanlibutan ito, mga kapatid, kundi tayo tinawag ng mga anak ng Diyos. Therefore, the world does not know us. Ang katotohanan tungkol sa totoong Diyos ay ano po ito? Hindi po maunawaan ng mundong ating ginagalawan. Kaya marami po mga kapatid na against doon sa katotohanan, sapagkat bakit po sila laban sa katotohanan? Dahil hindi nila naintindihan. Pero sana tayong nakakaintindi nito ay patuloy tayong makaramdam ng kapayapaan mula sa Diyos. Ang mahirap pa dito, kung tayo nakakaunawa, tayo pa yung unang nagugulminanan. Huwag naman sanang mangyari. Amen? Nawa sa atin na manakilala sa Diyos, alam natin na ating pinaglilingkurang Diyos ay totoo. Now, sabi dito, "Beloved, now we are children of God." Ito naman talaga yung katotohanan eh. Sa sandaling tinanggap natin ang ating Panginoon Kristo, nagiging mga anak tayo ng Diyos. Hindi ito nagaganap sa atin dahil ginusto natin. Nagaganap ito sa atin sapagkat ginusto ng Diyos na makabahagi tayo sa kanyang programa. Ginusto ng Panginoon Diyos na maging bahagi tayo sa kanyang plano na isang araw pagsasamahin niya ang kanyang mga nilikha sa langit at ang kanyang mga pinupos dito sa lupa. Ephesians chapter 1 verse 10. Then, ang sabi dito, "And it has not yet been revealed." Hindi pa man talagang tahasang inihayag ng Panginoong Diyos na makikita natin sa ating mga mata, sa ating naked eye, ang pangyayari o ang mangyayari sa buhay ng kanyang mga anak. Ang sabi dito, it has not yet been revealed what we shall be. Wala pa naman talaga nakakarating sa kanyang kaharian. But we know that when He is revealed, bagamat wala pang nakakarating, pero tayo naniniwala na kapag naganap na ang lahat na ito at ipapahayag na ng ating Panginoon kung ano talaga ang plano niya, we shall be like Him, magiging katulad tayo sa Kanya, or we shall see Him as He is. Makikita na po natin siya ng mukhaan. Gusto ba natin na makita talaga ng personal ang ating Diyos, mga kapatid? Sabi po ng Bible, ang Diyos na pinaglilingkuran natin is an omnipotent God. Siya po yung Diyos na hindi nakikita, sabi po ng Bible. Pero kapag dumating yung panahon na i-reveal na niya yung kanyang sarili, ang makikita natin yung nakapako sa cross. Ma-identify natin siya sapagkat yung mark ng kanyang mga palad, pati yung mga sugat niya sa kanyang tagiliran,
ay ma-identify natin, makikita natin siya. Na siya pala yung Diyos na nagkatawang tao, inalay yung kanyang sarili para lang tayo ay matubos. Kaya ganito niya tayo minahal, mga kapatid. Amen? Ganito niya tayo pinahalagahan. And to think about it, isipin lang natin na bago pa lang likhain ang sanlibutan ito, nasa panukala na ng ating Panginoon Diyos kung ano ang mangyayari sa atin. Nakaplano na ang lahat. Kaya napakabuti ng ating Panginoon Diyos, napakadakila niya na isa tayo sa naging mapalad para mapabilang sa kanyang mga plano. Kaya sa mga nakakilala na sa Panginoon Diyos na nanghihina, nanlulupaybay, nanghihimagod, nawa, it's about time na makaregain ulit sila ng strength at tayong nananatili, may padama natin sa kanila na mahal natin sila dahil minahal tayo ng Diyos ng totoo. Kaya lupinawa ng Panginoon na gamitin tayo sa huling alam ko, huli na henerasyon itong nakinalagyan natin, mga kapatid. We are now in the last days. We are, the last generation na abutan ng ating Panginoon Diyos sa kanyang huling pagparito. Siya nawa. At masasaksihan natin ang lahat ayon po sa kung ano yung nakasulat. Kaya manatili nawa tayong panatag, pagamat nandun yung fear, kung minsan. Kaya nga, merong talata po sa Bible at ito yung magiging mensahe na ating pagbulay-bulayan sa umagang ito. Ang sabi po ng Psalm chapter 49 verse 1 hanggang verse 5, ang sabi po dito, hear this, all peoples. Makinig kayo, lahat kayong mga tao. Give ear, pakinggan ninyo, all inhabitants of the world. Lahat kayong mga naninirahan sa mundong ito. Both low and high, maging mahirap ka man o mayaman, rich and poor together. Lahat kayo, ano man yung kalagayan nyo sa buhay na ito, makinig kayo, sabi po ng mga talatang ito. My mouth shall speak wisdom. We need wisdom from God to understand all these things. Kailangan po natin ang karunungan mula sa Diyos para maintindihan natin ang panawagang ito. And the meditation of my heart shall give understanding. Yung pagiging tapat, yung pagiging mapagbulay ng ating mga puso sa lahat ng mga bagay na espiritual, ito ang magbibigay sa atin ng totoong kaunawaan. I will incline my ear to a proverb. I will disclose my dark saying on the heart. Why should I fear? Ito po yung isang napakalaking tanong na namumuo sa atin bilang kanyang mga nilikha. Lahat ng tao, ang sabi po dito, kung talagang tayo po ay anak ng Diyos at naniniwala tayo na tayo'y tinubos sa pamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, ibinigay niya ang kanyang sarili para tayo ay maligtas, hanggang sa kamatayan sa krus ay tiniis niya lahat ng hirap para sa ating kapakanan. Ang tanong dito para sa atin, why should I fear in the days of evil? Bakit kailangan matakot ako kapag mayroong masamang mga nangyayari sa aking kapaligiran? Palagay niyo, mga kapatid, ito ba ay kaya rin natin sagutin? Why should I fear in the days of evil? Kayo ba, mga kapatid, nakaramdam din kayo ng takot? Yes. Nakakaramdam ba kayo ng pangamba? Natural, sapagkat we have that five senses na namumuo sa ating buong katauhan. Pero, ang tanong, dapat ba talaga tayo matakot? Dapat ba talaga tayo matakot? Nakakaramdam tayo ng takot. Tama? Nakakaramdam tayo ng pangamba. Kaya nga ano yung sabi po ng ating Panginoon sa aklat po ng Lucas? Mag-ingat kayo, huwag kayong magumon sa katakawan, sa paglalasing, at
sa lahat ng mga alalahaning magaganap sa mundo ito. There will be a worldwide pandemic that will cause us fear. At kahit walang pandemic, lagi naman tayo nangangamba talaga eh. Lagi tayo nag-alala sa ating mga buhay. Tama ba mga kapatid? Kahit walang mga ganitong mga kalamidad, nag-aalala, ang dami nating alalahanin eh. At ito yung nagiging daan din para tayo manghimagon, para tayo huwag magpatuloy sa ating paglilingkod sa Diyos. Kasi para bang nakakasawa na eh. Pero pagdating naman sa ganitong mga kalamidad, nare-realize natin yung importansya ng ating kalagayan bilang mga anak ng Diyos. Now, in times like this, sa mga ganitong mga panahon na lahat ng tao ay talagang biktima saan mang panig ng mundong ito, bagamat may mga bansa na hindi sila apektado. But, alam niyo, di ba mga kapatid, kahit sa mga bansang hindi apektado, papatupad po sila ng lockdown. Kaya yung salita po na binasa natin yung nakaraan sa Isaiah chapter 26 verse 20, nagaganap po kahit doon sa mga bansa na hindi po sila apektado ng COVID-19. Kasi ang pangamba nila baka makapasok sa kanila. Amen? Pangamba nila talagang inunahan na nila eh. Tayo lang mga Pilipino, medyo matitigas ang ulo natin. Hindi tayo marunong sumunod sa mga instruction. Kaya, ano nangyari sa atin ngayon? Padami yung apektado. Pero salamat sa Diyos, sana wala pang maging apektado po na doon sa mga kabahagi ng kanyang iglesia. Bagamat may mga pastor na balita, may mga pastor na rin na nadali po ng COVID na ito, pero hindi naman lahat ng pastor talaga ay pastor ng Diyos eh. Basta paniwalaan natin na ang Panginoon ay nag-iingat sa kanyang mga anak. Wala naman tayong karapatan na hatulan ng bawat isa sa atin, pero panghawakan natin. Amen. Ngayon, kung sakali man na talagang apektado, pero sabi nga ng ating Panginoon, huwag niyong katakutan yung mga pumapatay ng ating katawan lupa. Amen? Kung sakali man, huwag naman mangyari sana, pero kung sakali, ako ang madali. Magkakaroon ako ng COVID-19 at nagiging cause ito ng pagkawala ng aking buhay. Pero ang mahalaga doon, yung pangako ng Panginoong Diyos na, ano ba yung pangako niya? Buhay muli. Bubuhayin ka naman muli. Anong problema mo? Amen? Anong problema mo? Bubuhayin ka naman pagkatapos kong mamatay. Ayaw mo pa nung makapagpahinga ka na. At alam niyo ba na ang kamatayan ng mga anak ng Diyos mahalaga sa Panginoon niya? Ano sabi niya sa 116 verse 15 ng mga awit? Pakibasa na yan. Nothing to fear. Kaya nga yung katanungan dito sa verse 5, 49 verse 5 ng Psalm, why should I fear? Why should I fear in times of evil? Mangyari man itong mga kagawa na ito na hindi naman talaga yan magdudulot ito ng mabuting pakiramdam sa mga tao. Bakit ako matatakot? Mayroong Diyos na magliligtas sa akin na hindi kaya kong gawin ang pera. Amen. Yung kaligtasan po na atin pong tinatanggap mula sa Diyos, hindi po ito kayang tumbasan ng anumang dami ng pera. Kasi walang halagang kapalit ng kaligtasan ipinapangako ng ating Panginoon. Kahit na pagmamayari mo siguro sa libutan ito, patipuan, pagmamayari mo na, hindi pa rin sapat para ikaw ay matubos mula sa kapahamakan. Pero kapag niloob ng Panginoon Diyos na ikaw ay iligtas niya, ililigtas ka niya. At kung mamamatay man yung physical being mo, ang sabi po ng ating Panginoon, inilipat kita mula sa kamatayan patungo sa buhay mo. At kung sakali man na madali yung katawang lupa mo, huwag mong katakutan yan. Ang katakutan mo, yung merong kapangyarihan na patayin yung flesh mo at patayin rin yung kaluluwa mo. Tama ba mga kapatid? Ang dapat katakutan, yung pinatay na nga yung ating flesh, patayin pa yung ating kaluluwa.
Pero yung magagawa ng Satan sa mga anak ng Panginoon Diyos, maaaring patayin yung kanilang flesh, pero yung kanilang spiritual, tayo hindi nila kayang pakialaman sapagkat hawak ng Diyos sumati. Amen? Kaya salamat sa Diyos, salamat sa ating Panginoon. Ano man yung magiging kahinatnan, ang mahalaga alam natin na yung pinaglilingkuran nating Diyos ay totoo. Kaya nga, wala tayong dapat na tayo matakot. Why should I fear in the days of evil when the iniquity of my heels surrounds me? Palibutan man tayo ng panganib. Ano man yung magiging kahinatnan ng mundo ating ginagalawan, wala pa rin tayong rason para tayo magkaroon ng takot. Tama pa mga kapatid? Gusto nyo ng pera? Punta kayo ng Italy. Wala pa yan. Wala pa yan. Kasi nakahula po sa Biblia, 4:1 yata ng lamentation, magkakalat sa kali pati yung mga mamahaling bato. Ngayon, pera, papel pa lang yan. Pero kapag nagkalat na po sa mga kali, sa mga lansangan, ang mga ginto at pila, abay, anong gagawin mo? Mamulot ka na. Mamulot ka na. Ano gagawin mo dyan? Gawin mo pamato. Maglaro ka na lang ng, ano ba yun? Yung, walang halaga eh. Ngayon, pera pa lang yung nagkalat. Kupas na ang kinang ng ginto. Kupas na daw yung kinang ng ginto. Wala nang pag sinabing kupas na, anong ibig sabihin niyan? Ha? Wala nang value. Wala nang value, wala nang magnanasa dyan, wala nang maghahangad. Hindi katulad ngayon, ang value niya, ang per kilo ngayon is 3 million. Kupas na ang kinang ng ginto. Nagkalat sa lansangan ang mga bato ng templo. Okay, mga bato, yung mga batong mahalaga, nagkalat na po sa lansangan. Ibig sabihin, yung ginto, wala nang halaga, pati yung mga bato na pinahalagahan ng tao, iba't ibang uri ng stones, wala na po yan. Ginagawa na lang po yan ng mga pamato. Wala na pong halaga. Kaya ngayon, pera pa lang yung nagkalat. Nagaganap na ito as what the Lord has prophesied through His prophets. Pero darating ang panahon, pati ginto at pila, wala na pong halaga. Kaya anong sabi? Tuloy tayo dun sa ang ating pinaka-team dito, pinaka-topic dito, yung fear. Bakit kailangan ba tayong matakot? Sige. Bawat isa ay makinig. Makinig ang sino pa man. Kahit saan naroroon ay makinig ang nilalang. Amen. Panawagan ito sa lahat. Kahit ikaw ay dakila o hamak ang iyong lagay, makinig ng sama-sama ang mahirap at mayaman. Itong ating sasabihin, salitang may karunungan, ang isipang ihahayag, mahalagang mga bagay. Amen. Ang pansin ko ay itutuon sa bugtong na kasabihan. Sa saliw ng aking alpay, ihahayag ko ang naman. Ay, hindi ako natatakot sa panahon ng panganin. Kahit pa nga, naglipa na kaaway sa paligid. Praise God. Mga taong naghahambog sa yaman ay nananari. Maraming tao na hanggang ngayon naghamog. Mayayaman naman talaga sila eh. Wala. Eh paano kung hindi na po makinabangan yung pera niya? Kaya magaganap din yung nangyari sa Italy. Tatapon mo na lang yan eh. Amen. Anong gagawin mo pa dyan? Sige, tuloy. Dahilan sa yaman, nila ay tumaas ang pag-iisip. Dahil po sa kayamanan kung minsan, nagiging mayabang ang tao. Hindi minsan. Amen. Kadalasan. Okay. Hindi kaya ng sino man ang sarili ay matubos. Walang kakayanan ng tao kahit ganda, makmak pa yung pera nilang hawak. Sa damukal na pera yung kanilang hawak. Walang may kakayanang matubos ang kanyang sarili mula sa kapahamakan. Hindi kaya pang bayaran, tubusin sa kamay ng Diyos. Hallelujah. Okay? Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Napakataas ng bayan po ng buhay natin mga kapatid. Napakataas ng halaga ng buhay natin.
gaano man ang halagang hawak niya hindi sapat. Praise God. Upang siya ay mabuhay nang hindi na magwawakas at sa labi ng libingan na hindi na masala. Hallelujah. 9 hanggang 9 na yun. Palagay nyo, gaano kataas ng presyo natin? Ha? Praise God. Gaano tayo tinubos na hindi po yan naintindihan ng mga tao. Amen? Dugo ni Kristo ang pinagtubos. Dugo mismo ng Diyos nung siya'y nagkatawang tao ang pinagtubos sa atin. May katumbas pang halaga yan? Purihin ng Diyos, amen? Walang katumbas na halaga po yung ipinagtubos sa atin tapos babaliwalayin natin. Pagharian pa rin tayo ng takot. Takot pa rin tayong mamatay. Takot pa rin tayong magkasakit. Bakit? Ito yung tanong eh. Bakit? Samantalang bumaba na nga ang Diyos para tubusin ka. Bumaba ang Diyos para ipaalam sa iyo na mayroong buhay na wala hanggan sa piling niya. Tapos mangangamba ka pa din. Kaya yung talata na yun sa verse 5. Diyan, sentence yan eh. Pero sa dito po, pananong, why should I fear in times of evil? Bakit ba ako kailangan matakot? Kaya, kapag dumating yung pangamba, kapag dumating yung mga alalahanin na yan, dapat ipasok natin yung katanungan na yan sa ating mga sarili. Bakit ba ako matakot? Dapat ba talaga ako matakot? Anak ako ng Diyos? Tinubos ako ng dugo ni Kristo? May pangako sa akin, mamatay man ako, mayroong buhay na wala hanggan na ibibigay sa akin. Ano sabi ni Daniel? Nagkwento sister na Minda eh. Pero sa murang edad na yan, sabi ni Daniel eh, pero mas pipiliin ko pa rin sa Diyos. Oh, kahit daw mamatay siya, mayroon namang buhay naman ako eh. Buti pa yung bata, umisan eh, no? Kahit pa ganyan-ganyan lang yan, naghanap ng wifi yan, dating sa mga gawain. Pero, minsan, naitatanim din pala sa kanyang puso ito. Kaya yan yung kagandahan mga kapatid na nawa. Bawat isa sa atin, ilan man tayo na pero namamagitan tayo sa buong church. Ito yung buhay natin eh. Mahal natin ang isa't isa. Dahil tinuruan tayo magmahal ng ating Diyos. Minsan, kahit na tayo nahihirapan, wala naman tayong kakayanan. Salamat po. Tinatasin ko Brother Tuloy, silang buong pamilya. Pare-pareho naman tayong nagkukulang o pare-pareho naman tayong wala. Pero yung matinanggap nilang biyaya, bahagi nila sa iba. Salamat sa Diyos, salamat. At ito yung ating matutulin. Ito yung ating mga dapat nating kampanan dahil tayo ay tinubos ni Kristo. Huwag nating gugulin yung ating mga kaisipan sa mga pag-alala. Okay lang yan Okay naman dumating yung alalahan na yan, yung takot na yan, pero labanan natin. Amen? Itanong natin sa ating mga sarili, why should I fear? Why should I fear? Bakit kailangan ako matakot? Anak ako ng Diyos. Ngayon man, kunin ako ng Panginoon eh. Gusto ko yung katwiran ni Daniel. Bakit? Bubuhay. Siyempre, parang paglalabanan mo yung bakit na matatakot sa ako ng Diyos. Pero siyempre, kailangan pa natin maging. Oo naman. At saka, alam niyo mga kapatid. Itong sakit na ito, hindi lang ikaw lang mag-isa, hindi damay-damay. Eh, yun nga eh. Kung madadamay, halimbawa, magkakasakit ako, madadamay kayo, matatakot din pa kayo? Madadamay ang buong pamilya mo. Madadamay ang mga... Kaya nga, kung ang buong pamilya mo mananampalataya at bubuhayin din sila ng Panginoon Diyos, anong yung dapat mo Yun yan. Sa ano na lang siguro yun, wala ka dapat katakot kasi iligtas ka naman kung sakali. Kaya ano man dapat, ang buhay ko matatapos. Hindi lang natin alam kung kailan. Kahit wala tayong sakit, mamamatay tayo. Kahit anong ingat ng ating katawan, mamamatay tayo. Kasi mas may na lang siguro yung kamatayan na
maganda eh, kaysa sa Bakit yung kamatayan nila Apostol Pablo na pinubutan sila ng ulo, maigi yun? kaysa sa yung ganyan na parang iaano ka eh. Kaya nga, ito yung panahon na kailangan natin manindigan. Kaya may salita ng Diyos yung nagpapaalala. Kasi lahat naman tayo nakakaramdam ng gano'n. Amin, tao tayo eh. Kaya nga tinuruan tayo para labanan ang lahat na ito. Ang tanong, bakit nga ba ikaw matatakot? Kapag nakaramdam ako ng takot, bakit nga ba ako matatakot? Kapag nakaramdam ka ng takot, ibalik mo yung tanong, bakit nga ba ako matatakot? Yun lang naman yun eh, yun lang naman yung punto. Kasi lahat tayo may takot. Tatuwiran na ng tao, kailangan mo namang mag-iingat. Wala tayong kaya nang ingatan yung ating sarili. Kahit maghugas ka pa ng maghugas ng sabon. Kahit puro ano pa yan, puro sanitizer pa yan, ilalagay mo sa katawan mo, ipaligo mo man yan. Kung yun na yung talagang ano. ilang bilisin ang may nung gusto ilong, meron ka bang magagawa? Kaya yun ang tanong eh. Bakit nga ba ako matatakot? Ngayon, kapag wala pa kasi yung talagang pag-ibig mo sa Diyos, talagang tatakutin na talaga. Sapagat ang pag-ibig lang ng Diyos ang siyang makakapigil ng iyong takot. 4:18 po ng 1 John. Lahat ng pag-alala, tatalunin lahat ng pag-ibig mo sa Diyos. Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng pag-isip. Totoo yun eh. Kahit anong gagawin mong once natatakot ka pa rin, ibig sabihin, hindi pa talaga ganap yung paniniwala mo sa Diyos. Ganun din ako eh. Kung minsan natatakot pa rin ako, pero gusto kong i-counter, gusto kong labanan, kasi ang pagiging mananampalataya ay labanan. Fighting a good fight of faith. Ilaban natin ito. Kasi lahat tayo nakakaramdam ng ganito. Ito yung katotohanan niya, mga kapatid. Pero aminin natin ang katotohanan na kahit anong gawin natin, wala tayong magagawa sa sarili natin. Only God. Di tama pala yung kaswera ni Pipi. Kung minsan, mas tama pa nga siya eh. Di ba? O di ba? Kasi sabi niya, Yun ang masakit na katotohanan. anong ingat mo kung gusto ka ng patay? Oo. Kaya sabi mo, tama pala yung kanya katuwiran kasi hindi siya natatakot eh. Sige, pag anong kanya. Yun yung nakakaya kumigdaan sa atin. Hindi, ang ano ko naman sa kanya. Di ba, di kung ikaw na lang mag-isa. Hindi naman pwede yun. Hindi, damay-damay nga eh. Pero, yun bang katotohanan na ang Diyos kasi kaya tayong ingatan. Kapag dumating yung virus naman sa atin, kaya naman pagpagalang pa yung Diyos yan eh. Hindi nga, depende sa ating faith. Pero kung lagi tayo, para bang kulam yan, alam niyo ba yung kulam? Kapag lagi kang natatakot sa kulam, talagang kukulamin ka talaga, epekto talaga yan sa'yo. Tablan ka. Pero kung labanan mo yan, kukontrahin mo, hindi naman tatalab sa'yo eh. Tapos sa iniwala mo, hindi tayo pupunod sa ganyang paraan na. Oo, pero yun nga, just in case ba? Kaya nga, di ba, sabi nung, naalala niyo yung kaibigan ni Daniel, si Shadrach, Meshach at Abednego, sabi lang, hindi kami sasamba dyan. Kasi mayroong magliligtas, kahit itapon niyo kami, doon sa horno na yan, mayroong Diyos na magliligtas sa amin. Pero kung sakali man hindi kami ililigtas, hindi pa rin kami susunod sa inyo, hindi pa rin kami matatakot sa inyo. Yun yung paninindigan eh. Ano nga, ganun din si Apostol Pablo, sabi ng Apostol Pablo, kahit na ikulong nila ako sa bawat bayan na pupuntahan ko, wala akong pakialam. Kasi kahit mamatay ako,
ligtas. Wala tayong dapat problemahin sapagkat yung kaluluwa natin ay secure po. Ay, panalangin ko nga minsan mga kapatid, kung sa aming mag-aanap, mamatay na kami pari-pari yung sabay-sabay. Yung mga ganun ba naman niya, wala kang dapat ipangambad dyan. Kasi kung mamatay man kayo, mas maganda, mas mahirap pa kung maiwan sila eh. Kaya nga, meron tayong pang-counter attack. Tinuruan tayo ng Panginoong Diyos. Kaya nga di ba sabi, makinig kayo, lahat kayong nabubuhay sa mundong ito. Ito yung paraan eh. Dakila ka man, aba ka man, mayaman ka, mahirap ka, makinig kayo. Kung talagang nasa kamay tayo ng Diyos, anong dapat natin itatakot? Kasi yung kalamidad talagang mangyayari eh. Hindi natin mapipigilan yan. Ngayon, may bantang gera sa Middle East. Hindi pa tapos dito sa ano na ito, nagbumbahan sila. Ang Israel ngayon sa Syria nagbubumbahan. Ang Saudi at si Yemen nagbubumbahan. Wala tayong magagawa talagang ganun. Evil ang ating mga ginagawa eh. Yung mga ini-invento nila, hindi para, yung iba para pagtulong. Pero yung iba para pamuksa eh. Katulad nito, itong pandemic na ito, kung sakali man na totoo yung sinasabi nila na ang target na papatayin dito is 1 million. Ang pagtataka ka naman, bakit puro halos matatanda lahat yung mga target eh. Sama na ako doon. Pero okay lang po. Handa na rin po ako sa mga po. Eh di ba? Handa na rin ako sa Tataka ka, ang karamihan ng target ngayon 70 to 80 years old. Kasi sabi ko, wala naman ako dapat, sa mundo. Puro hirap lang naman. Bihira ang mga bata. Bihira ang bata pa isa-isa. Pero yung mga matatanda talagang ayun yung yun yung dulot ng mundo natin ginagalawan. Eh, wala tayo. Kaya kailangan lang natin talaga pag-ibayuhin natin yung ating paninindigan. Sino bang hindi matatakot? Si Pablo nga, sabi nga ni Pablo, 14 days sila nasa laot, puro bagyo agal lang. Talagang wala, sabi niyo, wala na talaga kami pag-asa maligtas pa. Pero purihin ang Diyos, last night, nagpadala ng anghel ang Panginoon. Pablo, mapayapa ka. Walang sino man sa inyo, pati yung mga tripulante na hindi naman mananampalataya yun, nasa loob kayo ng barko, walang isa man sa inyo mapapahamak. Purihin ang Diyos, amen. Nung pasagsag na sila sa isa nabahura na sila. Yung mga ibang tripulante gusto na tumalon sa dagat kasi alam nila mababaw na. Sabi niya Apostol Pablo, subukan yung tumalon, mamamatay kayo. Ang instruction ng Panginoon Diyos, mag-steady kayo sa barko, walang isa mang mapapahamak sa inyo. Eh, nakinig sila. Kaya nakadaong sila ng safety, nasira man yung barko, lahat naman sila ligtas. Dahil sinabi ng Diyos. Distraction. Mahalaga talaga yung distraction at yung pagsunod. Oo, pagsunod talaga. Dapat talaga sumunod. Eh, makikinig kayo. Ang panawagan nga doon sa mensahe, makinig kayo, lahat kayo. Walang pinipili dito. Mayaman ka man, mahirap. Sa panahon ganito, ang mura ng gas. Pero hindi ka naman makakalabas. Lalo na kung ipapatupad yung total lockdown. Sabi pala, ipamigay, alin mo yung gas niyan? Kahit ipamigay nila yan, kung hindi ka naman makakatravel. Diba? Ang dami mong pera kung wala ka namang mapipili. Kaya nga yung pantay-pantay na kalagayan, mahirap ka man, mayaman ka, makinig ka, dakila ka, aba ka, makinig ka. Tanging ang Diyos ang makakaligtas sa atin. Kaya ang sabi doon sa instruction, pumasok mo na kayo sa inyong bahay. 26 verse 20 ng Isaiah. Hayaan nyo, dumaan mo na yung salot na ito. Diba? Hayaan nyo, dumaan mo na ito. Huwag kayong mag-alala. Ang gusto mo magbibigay sa inyo ng buhay. Eh, pag nakalagpas na ito, diba? Balik sa dati. Eh, kaya nga, isa sana magiging aral to na pagka dumaan to, matapos to, pag-ibayuhin natin yung ating
paglilingkod sa Diyos. Yung pagbabahagi natin, yung mangimbita kayo kung may mga kakilala kayo. Bahaginan nyo. Kung gusto nyo Bible study scheme, may mga magagawa kami nagaganap dyan. Para sa kanilang kaligtasan. At para tayo po ay makapaglingkod. Habang tayo nabubuhay, magtrabaho tayo. Habang kasama pa natin ang Diyos. Okay? Salamat sa ating Panginoon at ito po yung ating patuloy natin dalangin na matatapos ito. Wala nawang sa inyong mga manggagawa, wala sana maapektuhan para pagkatapos ito, makapagpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. Kung meron mang madali, okay lang yan, makapagpahinga na eh. Yung luha naman natin, sabi nga nung nagkomento saan, yung luha lang naman ng namatayan eh. 1 linggo lang yan, hanggang 1 buwan. Pagkatapos na, back to normal na naman. Wala na eh. Di ba? Yun yung katotohanan. Pero yung buhay na walang hanggan, natin pong mararanasan sa piling ng Diyos. Yun talaga yung buhay. Kaya tayo lang pa tumayo mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Pumingin ka, Panginoon. Salamat sa iyo, Ama. Salamat sa iyong mga salita na hayag sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Paspasan mo kami, Ama. Gawan niyo po ang bendisyon sa bawat isa sa amin. May your Holy Spirit rest upon us, Lord. Give us strength to make us strong. Hallelujah. Fighting against all kinds of evil. At sa pamagitan po na yung kapangyarihan naman, malalagpasan namin ang lahat ito. Hakbangan namin ito, Panginoon. Hindi dahil sa aming lakas, kundi sa kalakasan at mula sa iyo. Aming magitan kami sa lahat ng tao, sa aming mga magsabuhay. Lahat, lalo tigit yung hindi pa nakakilala sa iyo, Panginoon. Gamitin niyo po kami mga instrumento mo para sa kapakanan ng iba. Ingatan niyo po yung aming mga kapitbahay, yung mga nasa frontliners, Lord. Hallelujah. Bigyan niyo sila ng lakas, proteksyonan mo sila, Ma, para patuloy nila magampanan yung kanilang mga trabaho. At hayaan niyo po lahat ng mga nasa panganib na hindi maiwasan talaga, Panginoon. At dalangin namin yung mga tao na wala naman silang gagawing importante sa labas. Patulong na lang sila, Panginoon, para matapos na po itong kalamidad na ito. Lalagpas ito, yung anghel ng kamatayan, kung ano man yung dulot dito, Panginoon. Lord, let it pass. Hayaan niyo po na ang proteksyon mo ay laging suma sa amin. Laging po po ang buong iglesia ito, Diyos. Sumaamin ka, ang mukha mo ang magliwanag sa aming lahat. Payapain niyo po ang aming mga kalooban. Balik ka lang sa ating pagkatapos ng pananalig. Sa pagpapalang Diyos ng kapangyarihan sa lahat, Purihin ka, Panginoon. pinupuri ka namin at pinapasalamatan at pinakaman sa iyong walang patid ng pag-ibig sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Salamat na kila Ama sapagkat ikaw ang Diyos na nilalapitan namin Siya at lang po. patuloy na nasa amin kila Ama. Kaya nga, ang tanong ay, why should I fear in times of trouble? Yes, Lord. In times of trouble, yes, we feel fear, Lord. Makikita mo yung aming But we believe that Thou art patawarin mo. the gracious Lord. Tulungan mo kami na mahugal. Naniniwala kami, Ikaw ay Diyos na mapagbiyaya. Amen. Amen. Lagi ka nakatingin sa iyong mga anak na kilang. Salamat, Lord. Salamat sa tubig. Lord, maraming salamat sapagkat naniniwala kami na paggamat ang takot ay nasa aming kapaligiran. Naniniwala kami na may Diyos kami na kaya kami tulungan at Diyos ng saklolo Yes. na lagi nag-iingat sa amin. Purihin ka, Panginoon. At naniniwala kami dakilang Ama na Ikaw ang Diyos na Glory to God. Glory to God. handa kong matubay sa lahat ng naniniwala sa iyo. Kalooban mo, Ama. Ang kailangan lamang sa amin dakilang Ama ay magtiwala kami ng lubusan Amen, Lord. at ibigay namin, ilagak namin ang lahat ng aming alalahanin sa iyong harapan. Amen. Amen. Abutin mo. All the anxieties Yes, we Lord. will submit Bawat unto pamilya your namin, Lord. Ama. Bawat pamilya. Hayaan mo dakilang Ama na itong mga alalahanin Ama, sa buhay nito ay aking mga kaibigan. magkaroon kami ng kapanatagan sa aming buhay dakilang Ama. Amen. Amen. Amen.
na ang buhay na pagkilos mo ay maramdaman namin Tuto kami ipagkatiwala at sa iyo. matuto kami na patuloy kami umasa na mayroong Diyos na dakila at kaya kami i-spare sa lahat ng uri ng kapahamakan na ginagawa. Praise God. Praise God. Lord, maraming salamat. Naniniwala kami at sumasampalataya kami ng buong puso at kaluluwa na ikaw ang Diyos na aming kasama sa tuwi-tuwi na nagkilang. At handang tumulong at patuloy na magpatnubay sa kanyang mga anak. Yes, and thou art your children and we are your sons and daughters, Lord. Hallelujah. Salamat. Lord, maraming salamat sa mga kapatid namin na wala sa mga itong pagkakataon na intindihan namin. Namamagitan kami sa At kanila. naniniwala kami na ikaw ang Diyos din na nag-iingat sa mga sinagdako na tuwan. Amen. Amen. Tulungan mo ang bawat isa na ilagak ang lahat ng aming lalahanin sa iyong harapan. Yes. Yes, Lord. At Huwag tanggapin kaming mo matakot Ama. na kilang Ama sapagkat Tanggapin mo. ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat Na maging panatag ang buong iglesia nito. at ang iyong kapangyarihan ay buhay na kumikilos sa lahat Church ng of the tinutulungan Living sa God, Diyos. Diyos, sa mga kapwa namin magagawa. Maraming salamat na Ama sa mga manggagawa mo na hindi nagsasawang lumapit ng taos puso sa iyong harapan sa ng dako ng lugar naman sa ng dako ng Tingnan mo mundo ang sa namin Panginoon. mga hinaing Ama. Lord, sa iba't ibang dako ng mundong ito, maraming mga manggagawa mo na totoong naglilingkod sa iyong harapan. Opo, Panginoon. Lord, pag-isahin mo kami ng Yes, paniniwala, Lord. pag-isahin mo kami ng pananampalataya, at pag-isahin mo kami ng Espiritu Hallelujah. Lakas na mo, dumali maging naman lakas ang ng kapanatagan iglesia, Ama. ng aming pananampalataya at maging buhay na pagkilos sa bawat isa. Ang samo namin Dakilaman Yes, ay Lord. maging buhay na patutuo sa mga di Amen. sumasampalataya. Amen. Amen. Lord, maraming salamat. Naniniwala kami at buong pusong sumasampalataya na kung kami ay lalapit at lalakad sa iyong harapan, ang sabi ng Dakilaman, magkaroon kami ng totoong takot sa iyong harapan. And we can cast out fear, Lord. In the name of the Lord Jesus Perfect love Christ. can cast out fear. Amen. Yes, we believe, Lord. Amen. Kaya turuan mo lang kami sa Dakilaman na magtiwala ng lubusan, Ibigin Sampalataya. ka ng buong puso, Ama. na ilaan namin sa iyo ang aming buong pagkatao, Lakas at magtiwala kami na meron kami nag-iisang Diyos na kikilos at patuloy na magmumuna sa aming mga buhay Dakilaman. Salamat po. Salamat Salamat. Dakilaman sa mga biyaya na hindi mo pinagkukulang. Salamat sa iyong proteksyon. Salamat din sa mga karamdaman na alam namin Dakilaman hindi ito ang paraan para kami manghina o manglupay-pay sa paglilingkod. Hallelujah. Hallelujah. And all these things we believe, Lord, na kami ay patuloy mong patatatagin sa Yes. paglilingkod. Yes. sa Dakilaman. Yes. Salamat sa Dakilaman, Hallelujah. salamat sa bawat isa na nandito, sa mga kaluluwa na katay sa harapan. Lord, pagpalain mo kami, ingatan mo nawa kami, saan mo kami nandoon, at patuloy mo kami gawin mga masunurin mong mga anak, maging sa mga panuntunan ng aming gobyerno ito nandito, Ama. Yes. Lord, maraming salamat, ingatan mo nawa ang bawat isa, ingatan mo ang mga ginagamit mo sa mandako ng lugar ito ng Mutagban, Opo, Panginoon. mga frontliner, Lord. Yes, Lord. Yung mga Salamat, tanod Dakilaman. namin, O Diyos, na Patuloy nagbabantay. naman, Dakilang Ama, na sila bigyan mo ng lakas din ng loob para magampanan nila ang Mga kanilang mga doktor, ginagawa. mga nurses, hallelujah, lahat. maraming Lahat ng salamat, nag-aasikaso. Purihin ka, Ama, sa umagang Yung ito. mga Wala nanungkulan kami sa aming magagawa, Dakilang pamahalaan, Ama, kung Panginoon. hindi ang ilaan namin sa Guide iyo, them, Lord. ang aming buhay, Hallelujah. Dakilang Ama, And give them na may strength. buong pagtitiwala sa iyong harapan, Protection Dakilang Ama. mo, Ama, ang kailangan. Maraming salamat din, Dakilang Ama. Maraming salamat sa mga anak mo. Magiging Maraming daan naman salamat ito, sa Ama. buhay kalakasan na patuloy na binibigay mo Kung sa kami ng bawat isa tumuong amin, Dakilang Ama. pananampalataya. Kapayapaan at kagalakan naman ang patuloy na sumami naman hanggang sa aming pag-uwi sa aming mga tahanan Dakilang Ama. Ingatan mo kami at patuloy mo ang patnubayan at ang pagkapala mo ay maging sapat para kami ay patuloy na Amen. magtiwala sa Amen. iyo. In the name of the Lord. Purihin ka, maraming salamat kay aming sanod dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Amen. Praise God.